built different. Yo! BDP! Built different, pare. Yes. Kamusta? Kamusta? Ganda, ganda. Oo. Last time yung EP1, EP2. EP2, Grabe, ganda. pare. Sobrang solid lang din. Tuloy-tuloy Mm. lang. No? Talagang natural na eh. Natural talaga. Kahit pag pinanood mo siya, sa editing din okay, tuloy-tuloy, wala nang cut-cut. Hindi na zoom in, zoom out, wala Not na rin. bad na, Oo, no? not So, bad na. nagsisimula. Pero, ang dami nating na ano, ha? Kahit pa paano. Dami ng ngayon nararamdaman natin yung yung tanggap ng mga tao. So shoutout sa mga taong nakasuporta, sa mga family members, sa mga tropa na mga nagsi-share, nag-heart kasi nagre-release din tayo, nag-highlight din tayo. So Pero real life yun, ha? Walang halong bullshit talaga. Talagang kung ano lang, straight up. kung ano lang kami, kung ano lang yung mailabas namin, yun na yun. Kaya yun, maraming salamat. At syempre, ngayon episode 4, 3? Hindi na alam eh, no? Episode 3. So episode 3 na kami. Pero, special tong araw na to. No, kasi Dahil meron tayong special guest. yun. Yan ang Di gusto ba? ko. Nasa guesting ano na tayo, no? Guesting era na tayo. So, Siguro, bigyan natin siya ng magandang intro. oo. Sige, ikaw magbigay. Ako, kung masasabi ko, ito, kaklase ko kasi ito. Hindi naman kaklase, pero schoolmate, kabatch ko siya nung high school. So, nakapasok din siya sa circle natin nung high school tayo. Kaya okay din, panalo din talaga na. Maganda Ngayon, kwento, maganda. oo, maganda. Makikita ako eh. Maano mo na built different din talaga. Oo, Tsaka, totoo yan. ayun, hindi ko rin alam kung kung paano natin siya tatanggapin, kung ano. Oo. Bahala na, no? Ganda yan. Kung ano na lang. Kung ano kalabasan. Kung ano na lang. Sige. Sige, So, bigyan ng intro. bigyan natin ng intro. Papasukin na ba natin? Yes. Yes. So yun, pare, kamusta? Kamusta? Ayos naman. Kayo ba? Kamusta? Congrats, pare. Kasama namin si... JC Ang. What's up? At anong pinagkakaabalahan? Ito, pare. Working remotely. Yun. Supporting Ganda. fertility company sa Arizona. Ganda ng intro, Yan ha? ang ano natin. Yan ang trabaho natin ngayon. Ngayon, Ganda. saan ka ba parang galing ka pa sa inyo o galing ka ng trabaho, rekta dito? Galing bahay lang. Galing bahay lang. Oh, weekends off, pare. Kwentuhan mo nga kami, pare, ng Ano bang tungkol sa'yo, no? Yung sa sinasabi mong remote, virtual assistant. Virtual assistant tayo. Yun ang ano natin. Yun ang 8 months na ako doon sa kumpanya Oh, namin. 8 tagal na months rin, ha? Going straight, pare. Solid. Paano ba ang pagiging virtual assistant kung i-explain mo siya sa mga hindi nakakaalam? Tama. Gandang question yan. Well, pare, pag sinabing virtual assistant kasi, ito na yung punto na papasok ko sa mundo ng mga clients, pare. It's either you're direct or meron kang opisina, certain parts of state, US man yan, saan man yan, Europe, Australia, pare. At the same time, ito na yung tinatawag na parang superior na desk job. Kasi lahat sa mundo, pare, lahat gumagana virtually na. Digital na. Totoo yan. Hindi nila kailangan ng office job, no? Pero mas importante sa kanila yung connections outside sa bansa nila. Kaya meron tayong VA or virtual assistant. Ayan, yung mga virtual assistant, ayan yung sinasabi mo na superior desk job. So, pero ito sa bahay ka lang no? Tama ba? Jim. Sa bahay lang. Paanong kwentuhan mo nga kami kung paano yung normal lang ba siya? Like, copy and paste. Alam mo yun, yung mga desk job kasi. Oo, ganun. Paano, bigyan mo kami ng idea sa, workload mo na, kasi sikat na sikat yung pagiging virtual assistant eh. Oo, Totoo. In demand, Pag-uusapan yan, Ang dami niyan ngayon. Ano lang, yung parang typical na, araw mo sa pagiging virtual assistant. Like, Ayan. Typical na araw ng isang virtual assistant. Medyo iba-iba sa lahat eh. Sa amin kasi clinic, pare. So, more on patients, tsaka doktor nakakausap namin. So, same lang sa sinabi mo na more on admin task, okay. scheduling, and nagbabasa rin kami ng mga documents, mainly insurance, tsaka medical
records, ganyan, lab results, ganyan. Tapos ipapasa namin siya sa kanya-kanya clinic na nangangailangan Mm. ng mga medical So, records. mga admin task Mga lang din admin talaga. task, pare. Para sa'yo, madali lang. Para sa akin, madali lang kasi nagkaroon din ako ng background from my previous job eh. Kasi, Mm. ano naman tong previous job mo? Well, previous job ko sa call center. Call center. 5 years ako, pare. 5 years ako dyan sa call center. Sa call Yan. center. Bali, shoutout nga pala kay, kay Tita Ems. Pare, Yun. at nanay ni Yeah. Bast. Siya yung Doon ka nagpasok sa pinasok? akin. Okay. Siya nagpasok sa akin. Mama pala yung nagpasok sa'yo. Mm. Tas 5 years ka. 5 years Pero na, yun, no? ano ka din? Like, work from home din or office? Ano siya, hybrid. Hybrid setup. Pero madalas, halimbawa, sa isang linggo, Madalas sa bahay. sa bahay. Madalas sa bahay. So, pumapasok sa... Anong difference? Like, Dito, difference ng pumapasok ka kahit nasabi mo, 1-2 araw sa isang linggo. ako, malaking bagay, pare. Mm. Yung purely work, yung work from home ka talaga, malaking bagay. Malaking pinagkaiba. Una sa lahat, di ka hassle sa traffic, Okay. di ba? Pero kailangan mong maligo, pare. Oo. Di ba naligo? Hindi ka naligo, Naligo man. tayo, pare. Naligo. Pabango ka lang, nakamuhi kita, pero mabango ka. Naligo tayo, pare. Okay. Ramdam ko siya. Kasi ano pare, BA ka rin, no? sa bahay lang din ako. Hmm. So ito, last week, siguro 2 beses. Nagkabunguan na. Kasi naka-aircon. Tapos 24/7, wala nang patayan. Ngayon, talagang minsan makakalimutan. Minsan hindi na, ano Minsan eh. makakalimutan mo, Hindi no? mo makakalimutan. Minsan pinipili mo na lang na, mabango pa naman ako eh. Wala namang makakamoy sa akin eh. Sa bahay ka lang, di ba? Toothbrush lang. Yeah, Toothbrush toothbrush lang. talaga, pare. Manunuyo yung Kilamos. labi. Yan. Pero yun, maiba tayo. Mm. Bigyan mo nga kami, paring JC. Jay. Parang Jay. Nang nakaraan mo. Kwentuhan mo kami ng something about you, pare. Something nakaraan about mo. mo, pare. Ano bang... Kumbaga, gusto namin makilala ka. Oo, yun. Kasi, ako, tropa tayo. Mm. Mm. Pero, limited yung pagkakilala ko sa'yo. Kasi hindi naman tayo mag-classmate eh. Mag-batch Correct, lang tayo. tama, tama. Pero, kwentuhan mo kami. Bata ka. Saan ka lumaki? Dito ka na, sa Baklaran. Baklaran na. Baklaran ka pinanganak. Paano natin na-meet itong present mo? Di ba? Tama. Sige. Ayan. Pero una sa lahat, tol, congratulations muna. Episode 1, episode 2. Oo nga, no? And, Sobrang solid. No? oh. Ganda, ganda, tol. Oo nga, ang galing. Ang galing, no? Ganda, Ano ganda. ba reaction mo nun? Oo nga, Nako, ikaw. grabe, tol. Nung napanood ko yung episode 1, sa episode 2, bali, belated, Happy Father's Day. sa Yun. inyo. Uy, thank you, Yun, pare. thank you, thank you, Saludo. thank you. Oo, lahat Ikaw sa din, lahat wala ka Parang ba? Hindi pa Hindi, ako, ah. pare. Parating pa lang. Hindi na. Hindi Bubuo pa lang. Hindi pa. Wala pa sa ano natin. Pero yun nga, yun, babalik tayo. Congratulations. Oo. Napakalaking bagay ng ginagawa niyo. Mm. Isa ako sa mga nanonood sa inyong libo-libong mga tao pare na-inspire. Oo. Kasi hindi man siya from rags to riches pare, pero at least yung struggle nyo, Mm-mm. 'di ba? Nung kayo-kayo lang. Sarap pa, no? May nakaka-appreciate. ah. Oo. Sobra, Oo, tol. Dami, sobra. dami At least nanonood. ngayon, meron tayong talagang tao kasi pag Mm. sa social media lang, makikita mo pangalan lang. Oo. Minsan pumapasok sa isip ng iba na kapag ganyan, pag ano, parang, syempre makakakilala mo, kilala mo na nasa circle mo eh. Oo. Like, Mm. alam mong nag-i-exist sila, gaya ni JC. Pero ngayon, at least meron tayong, marinig yung feedback bukod sa mga malalapit sa atin na, Totoo. ayan, nakakarinig tayo. Eh, hindi naman natin na rin masyadong nakakasama si JC Totoo. before. As viewer din. di Oo, ba? as As viewer, viewer. yung point of view niya. So, sarap sa Sarap feeling sa pakiramdam din. Kahit pa paano, no? Tsaka Nagsimula lang sa inuman. Mm. bubukin ka na. Nalulungan na yan sa alak. Alcoholic. Alcoholic, pare. Pero ang ganda. Sobra. Bilis lang eh, no? Mm. Bilis lang. Tsaka- Parang kailan lang. Mm. From someone na, ayun nga, na meron Totoo siyang yan. sariling insight. Mm. Ganda. Mm. Ganda ng deliver nung ginagawa natin. Well, para sa sarili natin to. Mm. At the same time, Mm. para din syempre sa mga ka-receive, sa mga makakatanggap. Correct. Yung mga message namin. Mm. Ito nga, parang sa akin, ano lang din eh, parang, ang sarap sa feeling na may platform ka. Totoo yan. Yung may, Mm. ito kasi Totoo. platform tong ginagawa natin eh. Platform to. Meron tayong Facebook, meron tayong YouTube, meron tayong TikTok, lahat. Spotify. Oo, pare. inaano natin. Pero ang dami nagre-reach out. Mm. Sa akin nga pare, may nag-message eh. Alam mo yun?
ang sarap daw panoorin. Kasi yung mga anak niya nga raw, ang titigas ng ulo. Ayan. Nung time na raw yun, pinapakinggan nila to. Parang may napupulot sila kahit papaano. Oo. Di ba? Kasi pinagdaanan din natin, di ba? Nagdaanan. Tapos nakaka-relate sila. Mm. Yun lang, yung sa maliit na ganung bagay, di ba? Pero yun nga, maiba tayo ulit. Back to you, pare. Yun, Yan. pare. So, bakit nga ba ako nandito? No? Yun, ang Ba't ganda. ka ba nandito, pre? Alam, sinihid ko lang yung sarili ko. Nakita ko kasi nag-uusap kayo. Pinasok ko Ano sa kami sarili dito ko. eh. Hindi, bakit nga ba tayo nandito? Oo, bakit? Kasi nga, magkakaibang perspective. Mm. Magkakaibang struggle. Mm. Yun. So, dito ako para sabihin, Oo. hindi lang sa inyong dalawa, kundi para sa mga struggling, Okay. problematic child. Okay. Yan ang tawag natin. Bakit nung kabataan mo ba, pare, marami ka rin talagang pinagdaanan? Oo, pare. Mm. Sakit ako sa ulo. Oo. Tsaka Legit. sabi mo, problematic child. Problematic child ka ba? Problematic child ako, pare. Hindi ako yung, ako yung problema. Hindi, ano ka, Yun yun. pare? Batang pasaway? Oo, batang pasaway. Lahat ba sasabay doon? Sige nga, Problematic maganda. child. Paano mo explain yung problematic child o Oo. problem child o ano ba? Kasi sabi mo, ikaw yung Mm. problema eh. Ako, pare. Bata ako. Paano ko ba explain? Well, start tayo. Pinakauna mo problema. Pinakauna, pare. Mabigat na problema. Ito hindi to, hindi to, at least wala talaga akong filter dito, pare. Adopted son ako, pare. Okay. Dinala ako sa bahay, tol. Mm. Sanggol pa lang, pare. Sanggol pa lang. As in, hindi ko nakilala yung magulang ko. Mm. Umabot sa punto na, nung nagkaisip na ako, grade 1 ako nun eh. Mm. Gaaral ako sa St. Andrews School. Pwede bang banggitin yun? Oo, sige. Oo. St. Banggitin mo Andrews lang. School sa Hindi mo Parañaque. lang? St. Andrews School sa Parañaque, pare. Sobrang, kukulit. Pare. Pero, dahil sa pagiging adopted ko, pare, pero hindi tinago sa akin ng magulang ko. Open naman. Open, pare. Mm. As in, ako yung naging problema, pare, kasi kick out ako dyan sa St. Okay. Andrews, pare. Ang gandang eskwelahan. Private na Catholic. Kick out. Ano Pero- ikaw ta? Kick Grade out, pare. Grade 1. Hindi ko natapos yung grade 1, ha. Parang kalahati nung pagiging grade 1. Kick out ako. Pero, yung time na yun, clear na sa utak mo na, adopted na ako eh. Oo. Alam mo yun, gagawa na ako ng ganito, ganyan. Or, kasi Mm. may mga ganyang adopted child na naririnig ako eh. Hmm. Alam mo yun? Parang, Tama. Hindi nila tanggap. Bakit ako Oo. adopted? Ganyan. parang Nasa isip ko. nasa isip mo nung time na yun. Noong time na yun, pare, tulad nga sinabi ko sa inyo, no-open up siya sa akin. Siyempre, bata ka eh. Mm-mm. Di pumapasok pa sa isip ko na sino yung tunay kong magulang. Wala pa nun. Okay. Mm-mm. Ang talagang, nasa isip ko nun, etong dalawang nasa harapan ko, nanay at tatay ko talaga. By the way, sumulangit to ang kaluluwa nila. Mm. Mama, papa. RIP. Anyways. So, nung nalaman ko adopted ako, inarap ako sa korte. As in, talagang legalized, pare. Totoo? Legalized. Legalized pa. Mm. Grade 1 ako legalized. Tinanong nila saan ako nag-aaral. Diba? Before pa yun, before pa ako makick out. Ngayon, sinasabi ko na problematic child ako, pare, or problem child ako. Pero Kasi teka, anong age nung nalaman mo yun? Na time na yun? grade 1 Na sinabi na siguro, nila sa'yo? around mga 8 years Oh, old. okay. pare. Paano nila, sige, tuloy mo yung Paano nila sa akin sinabi? Paano nila in-open up, no? Oo, paano? So, yun. Paano nila in-open up sa akin, no? Mm. Kasi syempre, alam nila na baka maaaring maintindihan o hindi ko pa maintindihan. Mm. So dinaan nila ako sa jokes, pare. Dinaan nila ako sa biro. Pero yung palambing, Mm. anak, hindi ka galing dito. Pero galing ka dito. Grabe, no? Diba? Hindi ka man galing sa tiyan ni mama. Pero galing ka sa puso ni mama. Nung hinarap ako sa korte, pare, ang interview lang naman sa akin nun. Saan ka nag-aaral? Kamusta yung buhay mo? Ano yung background na itong mga kumupsap sa'yo? Mm. May trabaho ba sila? Minamaltrato ka ba nila?
Yun yung mga tanong, Ganun. pare. Oo. Ang ano pa dun, bata ka. Sobra. Diba? Diba? Kumbaga Isipin parang mo, Yung pinipiga memories na. mo eh. Oo. Pero tsaka yung memories mo, di ba? Paano mo Totoo. pa natatandaan yung time na yun, no? Natatandaan ko siya, pare, kasi core memory ko siya eh. Oo, totoo. Yun, you know? Tsaka nasa dyaryo siya. Talaga? Oo, na dyaryo. Ulol. Na dyaryo siya, Pero pare. bakit ba nasa korte? Like, para malegalize na Malegalize. maampon ka? Oo, maampon mo. Nung time na yun kasi hindi ko alam eh kung paano yung legalization dati. Pero Mm. naalala mo yung reaction mo nung time na yun? Nung time na yun, sinagot ko lang kung ano ako, anong ginagawa ko. Okay. Saan ako nag-aaral. Galing, no? Tanda mo pa, no? Tanda ko pa, pare. Okay, sige. So, going back. Problem child. Mm-mm. May, ano din kasi ako, pare, meron din akong ADHD. Okay. Yung bata ako. Mm-mm. So, kumbaga, hindi ako mapakali. Mm-mm. The more nahawakan ako ng tatay ko sa kamay, the more napipiglas talaga ako. The more Sinabi rin nila yan. Sinabi. Mm. Pinagamot, pare, Mm. ganyan. Binigyan ng therapy session. Mm. Puro madre pa nga mga kasama ko. Okay. Madre tol. Then, yun na, pinasok na ako sa St. Andrews. Mm-mm. Unang ginawa ko, pare, hindi ko makakalimutan. Unang ginawa ko as a student, pare. Mm-mm. Nung nakita ko yung kapitbahay namin, binuhusan ko kagad siya ng Sprite, tol. Grabe. Binuhusan ko ng Sprite, tol. Ano yan? Elementary days? Ano yan? Grade Grade 1. Oh, Oo, elementary, grade Trip, Okay, 1. no? trip lang? Trip lang, pare. Okay, kaya problem child. Kaya problem child talaga. Mm. Hinabol ako. Mm. Buong school, pare. Tapos yung mga, parang walang, sa loob ng isang linggo, pare, parang 3-4 na beses pupunta sa airpot para explain nila. Mm-mm. Yung kalokohan. Kalokohan ko, yung ano, para pagtanggol ako. Mm-mm. Hanggang sa umabot na sa punto na, bago ako ma-kick out, ito na yung pinakamalala akong nagawa. Ano yun? Na-kick out ka? Na-kick out ako, pare. Ano ginawa mo? Binuksan ko yung dalawang pintuan kasi sa St. Andrews sa section, Okay. classroom. Mm-mm. Dalawang pintuan yan. Binuksan ko, pare. Nagpahabol ako dun sa teacher ko. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero ma'am, kung maalala mo man ako, no? Kilala ko yun. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, ma'am. Nagpahabol ako sa kanya, pare, paikot-ikot. Mm. And dun sa huling ikot namin, pare, binagsakan ko siya ng, alam mo yung water dispenser? Gago. Binagsak ko sa kanya, pare. Bigat Habang nung pre. hinahabol niya ako, binagsak ko. Yun na yung huli ko naaalala nun. Saan tumama? Sa ulo? Sa paa, pare. Bagsak sa ano? paa. Okay. Talaga. Huling punta ni Papa. Kasi di na namin, mga kakaya, i-tolerate Mm-mm. yung kakulitan po ng anak niya. Doon ka na na-kick out. Doon na ako nakikita. Okay. Pero yan, umpisa pa lang yan ng pagiging problem child mo. Umpisa pa lang yan. Oo. Umpisa pa lang. Elementary Makabuti tayo days ng eh. No? 3 oras dito. No, buti nga mga 3 days pa. Parang ang dami ah. Ang bigat, no? Pero ganun, na-kick out ka, Oo. na Oo. pagdaanan mo yan. At least natatandaan mo pa siya no? Oo. Or memory nga eh. For memory. As in, di na siya mawala. Ano sabi sa'yo? Like, syempre, core memory. Pagkatapos mong ma-kick out, paano in-approach? Oo. Since, syempre, Mm. parang si papa mo, tsaka Oo, yung si parents Ermat mo, tsaka ang parang nagkup-kup sa'yo, like, paano yung approach nila nung kick out ka? Mm. Parang, Correct. paano ba sila? Paano nga kung iaano mo yung, Naalala kung ko matatandaan pa. mo sila, Mm. dahil nga, Ano ganyan yung nangyari situation after? mo. Oo. Tsaka paano yung paano kanila alam mo yun, paano kanila itrato na, Correct. na Paano anak, nila ako paano sila suituin, sa'yo? pare? Totoo. Paano nila ako disiplinahin? Mm. Ngayon, hindi nagkulang sa disiplina si Papa. Okay. As in, tol. Kasi nung time na yun, pare, talagang palo talaga. Pare. Totoo Paano? yan. Kayo, na-experience nyo din yan. Mm. Mapalo kayo. Totoo. Ginawa yung kalokohan, di ba? Palo. As in. Pero, at the end of the day, pagkatapos akong paluin ni Papa, pagkatapos akong hampasin ng sinasabi niya sa akin, bakit kita pinalo? Ano yung nangyari? Ano yung ginawa mo? Bago mo naramdaman tong hawak ko, 2x2, das. Mm. Sakit nun, di ba? Diba? Kung ano man Pero maganda yung ano niya. di ba? Mm. Kasi yung pinaka-importante yung part dun,
paano ko or bakit ako pinalo ng airpot. Mm. Bakit ako nasasaktan ngayon? Mm. Diba? Parang, Kasi may ginawa ako. Mm. galing. Yun yung ganun sila magdisiplina dati. Parang napanood niya na yung episode 2 kahit Oo. hindi pa naririnig sa... hindi, parang ayun yung ano natin no? May hidden So, message hidden din. message. So, okay din yung pagpapalaki sa kanya ng parents niya kasi kahit Oo, may bakit? disiplina, na-explain din kung Mm. ano yung, di ba? Oh, Totoo. bakit ka makulit? Kaya ka napalo, makulit ka. Hindi siya pinapalo ng walang dahilan. Walang dahilan. So, okay din yung pagkakatrato sa kanya bilang adopted Oo. child. Kasi, syempre yung iba, kumbaga wala nang pagmamahal eh. Kung Mm. ikaw, Totoo yun. kasi, hindi, parang, siguro sa iba lang din naman. no? iba-iba story. Iba-iba pa rin naman. Pero, Hindi kung pare-pareho. iisipin mo, meron din sigurong mga ganun na, Oo. di naman parang, di ba? Mm. Adopted child ka. Mm. Hindi na para, yung kita. Kasi may mga ganyang story na Oo, sa iba, totoo. maririnig mo eh. So, maganda pa rin yung Oo. Oo, tol. pagkakatanggap. Mm. Maganda pa rin talaga yung kinalabasan ng buhay mo. Dahil syempre, Tinuring ka talaga. Tinuring ka talagang tunay. Mm. hindi Yun ang naman ano. ang maganda. Hindi nalayo yung paano yung pagtrato nila sa Mm. dalawang utol. Mm. Parang ang meaning dun, parang meron siyang gustong marating ka sa future. Mm. At No? maraming ganyan yung Oo. mga, yung mga nanay, tatay na nag-a-adapt. Na talagang tinuturing nila. Tinuturing nila. Hindi lang dun sa side na nagmamaltrato. May mga different stories. Different pero stories. ikaw, okay. Mm. Diba? Kasi, sinabi mo may dalawa kang utol. Oo, may Adopted dalawa. din. Hindi. Yun, tunay talaga. Legitimate. Oo, Ate ko tsaka kuya ko. Ate ko yung panganay. Tapos kuya ko. Tapos ako. 20 years yung age gap namin. Mm. Ano tayo ng edad dito? Ano ba? Trentahin ka na? 30 tayo na tol, pero hindi pa 30 ah. Mm. 29 years old pa. So, Okay, go. 20 years yung age gap namin. Sa mga kapatid ko pare, wala. Hands up ako. Tol. Wala din ni isa sa kanila yung tinuring akong iba na Mm. kaagaw kita sa attention. Ganun. Wala. Naalala ko yun. Laging sinasabi ng utol ko to. Pagbaba niya ng hagdanan pare, unang kita niya sa akin. Sabi sa akin ng ate ko, kamukha ako. Mm-hmm. Akala ko baby ka. Baby ako. Baby nga ako nun. Sabi Kumbaga na nakukwento na lang. kamukha ako. Kwento na lang nila. No? Kwento na lang nila. Kwento na lang nila. Then, ayan, move on na. Pare. Kamukha mo ate mo. Hindi. Parang puti ng ate ko tol dito. Buti na lang si Papa nun talaga, moreno eh. Kasi kung hindi, wala, talaga left out ka talaga. Ang puputi ng kapatid ko. Pero yun nga, after nung elementary days mo, dun tayo sa high school naman. High school life. High school life pare, eto na yung time na gano'n na ako. Bisyo. Sinecheck ko na. Hindi. Akala ko bisyo. Bisyo na. Sinecheck ko na yung actions ko pa. Okay. Pero syempre, hindi ko pa rin mapigilan. Siyempre, bata ka. Tuli. Totoo. Bata ka eh. Gusto mo pa rin ma-explore yung mga bagay-bagay. Pero bago ka pumunta nun, ano na yung na-develop mo sa sarili mo? Nag-start yan nung namatay si Papa. Ay, okay. Ilan? Kasi pa-high school ako, namatay na si Papa. Mm. Namatay airpot. Kasi, sakit na rin, pare. Age. Nung nawala si Papa, bago siya mamatay, yung araw na bago siya mamatay, kinausap niya ako, pare. Tinawag niya ako sa kwarto, sabi niya, halika dito. Sabi niya sa akin, ikaw na bahala sa mama mo, sa mga kapatid mo. Ganyan. Siyempre, may isip ka na. Alam mo na kung ano yung ginagawa niya. Talaga naghuling habilin na. Grabe, no? Nung madaling araw, Real life? sinugod namin ng utol ko sa ospital. Hawak ko yung kamay ni Papa sa likod ng kotse. Abang ate ko nagdadrive 140 kilometers, pare. Tinatagos yung tambo, tsaka lawerta. After nun, dun na. Hindi ko iniisip na, wala naman na yung tatay ko eh. Anong papalo sa akin? Okay. Pwede na ako, dire-diretso na to. Hindi. Nung time na yun, ang unang pumasok sa isip ko, wala na yung tatay ko. Sino na yung tatayong lalaki dito sa bahay? Galing. Yun na. Ganda. Oo. Kasi nailala ko yung papa ko, Pero nung time na yun, okay ka na. okay na. Wala ka nang napipil dun sa past mo. Wala nang masyado.
Meron konti, pare. Kasi galing ako dun eh. Hindi mawawala sa'yo yun eh. Mm. Hindi mawawala sa'yo yun. Yung mga ginawa mo. Andyan at dyan yun. Diba? So, nung naka-out ako sa St. Andrews, lumipat ako ng Santa Rita. Mm. Pare, naka-out din ako ng Santa Rita. Ganda na eh. Diba? Ganda na eh. So, naka-out ka St. Andrew, naka-out ka rin sa Santa Rita? Oo, pare. Ganda, no? Grade 1, St. Andrew. Grade 2, grade 3. Umabot pa ako ng grade 3, pare. Santa Rita. Kick Pero out din anong- Ah, ako. okay, naka-3 taon ka. Anong grade mo nung namatay si Erpat? Grade 5, pare. Grade 5. Tama, grade 5. Grade 5 ako nun. Namatay si Erpat. Brainshire na ako nun. Okay. Brainshire na ako. Kasi nung nakikout ako sa Santa Rita, wala lang ako ibang pupuntahan, pare. So, Santa Rita, Brainshire, Okay. dun na ako. Yung grade 4 and grade 5 ko, pare, ano pa eh. Tawag dito, sakit pa ako sa ulo nila, Ma'am Nanit nun eh. Pero wala na si Erpat nun. Nandyan pa, pero ano na, may sakit na. Malapit na. May sakit na. And then after nun, pag high school, pare, doon na nagsimula. Doon na nagsimula yung kailangan ko ng Tumayo. tumayo. Kailangan, hindi na ako dapat yung sakit ng ulo eh. Okay. Pagdating mo ng high school, wala na si Erpat nun. Wala na. Bali, kailangan na ng, alam mo yun, kailangan na mag-step up ni JC. Oo, yan na Kailangan yung na step up. mag-step up. Oo. Yan na yung point na step up Mm. na ikaw naman yung tatayo bilang padre. Kasi puro babae. Oo, Oo, puro dalawa. Hindi, may- Mama at saka ate ko eh. Ah, dalawang ate ba? Hindi, mama ko tsaka ate ko na lang. Ngayon, yung utol ko, yung kuya ko, nasa abroad. Ah, okay. Tama. Ikaw na lang din Baka talaga ako yung na lang lalaki. May mindset ka na nun. Meron maliit na mindset. Kumbaga parang hindi pa siya step up, pare. Parang umahakbang pa lang ako. Realization pa lang. Realization pa lang, yun. Na Mahakbang pa lang ako. uumpisahan mo pa lang. Inuumpisahan mo pa lang Inuumpisahan ko sa pa lang. sarili mo. Yeah. At that time, nung inuumpisahan ko, syempre, hindi maiwasan. Bata ka lang, teenage boy. Gusto mo pa ma-explore lahat, dun na. Kung pinasok ko ni Papa, bago siya mamatay, sa sacristan. Pinasok ka niya ng sakristan. Bago siya Oo. Ah. Pinasok ko, kasi lay Bago minister siya- si Erpat sa Santa Rita. Okay. So, ibig sabihin, pinasok niya ako kasi gusto niya rin na, alam mo yun, mapalapit ako sa Diyos. so nagsakristan ka? Nagsakristan ako. Pero ang ganda ng plano ng Erpat niya sa kanya. Oo, no? galing ng Oo, airpads diba? niya. From baby to, Mm. no? Bago siya mawala, no? Bago mawala Inano si niya. Papa. Talagang Nasa meron etap siyang niya. gustong iparating sa'yo. Ba, parang ako habang ngayon iniisip ko, parang sabi ko pa, parang kita mo na kung ano yung mangyayari sa akin. Ganun. Napagplanuhan kasi alam matagal ata. Kumbaga may sakit kasi sabi mo galing sakit eh. Iba kasi yung pagbiglang babawiin ka na lang eh. Babawian ka ng buhay eh. Oo. So ayan siya, may sakit. So yung airpods niya, medyo naplano niya na pawala na ako. Pasok ko ng sakristan to, medyo tigas ng ulo eh. Pero ang ganda. Oo. Diba? Pinasok ako sa sacristan, Papa. Kasi nung naglelay minister siya, doon niya pinakita sa akin kung ano ba yung ginagawa ko. Pero para sa akin, nung bata ako, tol, para sa akin, para ka lang, alam mo yun, hindi ko pa nakikita yung essence kung bakit ka nagsaserve sa simbahan. Nakikita ko lang as additional na may ginagawa ka every Sunday. Yung pa yung nasa isip ko nun. Totoo. Na every Sunday, Schedule, magsisimba kami, simba. makikita kita dyan. Di ba? Yun na yun. Nung pinagsakristan niya ako, yun din ang akala ko. Okay. May pinagkakabisihan. Okay. Hindi Kala pa siya mo, gets talaga, no? Hindi pa, pare. Hindi pa siya. As in, nandito ako para mag-serve. kala mo may task ka lang every Kala ko may Sunday. task ka lang okay. every Sunday. Di mo pa siya na talagang natatanggap kung ano Mm. yung pinaka-meaning ng Meaning nung pagiging ginagawa ko. sakristan. Oo. Hindi ko pa siya mag-grasp noon, pare. Kasi nasa isip ko nun, pagkadating ng weekends, pare, kailangan maglalaro na ako. Basketball na ako sa kanto. Ay paglaro na ako ng pellet sa mga bata, pare. Yun na yun eh. So, nung pinasok ako, hindi ko pa siya nagigets. Pagdating ko nung high school, wala na si Erpat. Doon na. Simula na yun, tol. Dadasal na ako matay yung team. So sakristan ka na tapos
hindi mo pa siya na-appreciate, hindi mo pa siya natatanggap. Sa Kristan ako, task lang to every Sunday, kumbaga hindi mo pa siya tinatanggap. Tapos nung nawala na yung AirPods mo, tsaka mo na, ay, kailangan ko ng, kaya pala nandito ako kasi bigyan, ganun yung nangyari sa'yo. Na, nilagay ako dito ng AirPods ko kasi may plano siya sa May akin. plano siya sa akin. Planong Anong ganda. feeling ng sa Kristan? Like, wala kasi, ako, nakikita ko lang yung mga sa Kristan. Diba? Nagsisimba tayo Like, no? may mga ano ba dyan? Anong ganap nyo dyan? Parang, Ba't kayo nakaputi? oo, kumbaga, idea. Baka bawal yan? Bawal bang i-share? Pwede naman. Share yan. Pwede siya i-share. Yung like, paano ka pagpasok mo nung may briefing ba doon? Hoy, ganito. Bibigay mo to kay father. Yan. Ikaw mag-aabot. Yan. Paano yung pinaka-proseso ng... Curious lang, or as someone na nagsisimba tapos nakikita lang yung mga Nakikita sakristan. sila. Like ano ba talaga yung reason kung bakit sila dyan? Well, bago pa kasi maging sacristan, ang tawag, Knights of the Altar muna. So, nung naging sacristan ako, briefing, tama, nandun yung pagbe-briefing eh. Ano yung importansya? Bakit ka nagsiserve? Para kanino? Lahat yan, covered. It's up to you kung paano mo siya Tatanggapin. tatanggapin. Okay. Tulad ng sabi ko kanina, hindi ko pa siya matanggap talaga nung time na yon. Nung dumating na sa point na wala na si AirPod, eto na. Meron ulit na mga parang seminar, ganyan, na kami na-attenda namin para ma-renew kami. Wala siyang written contract ha, pero ma-renew ka as sa spirit mo, sa soul mo, pare. Attend ka ng mga seminar kasama yung mga pare. Doon ko na natututunan. Ito yung rason bakit ako nagsiserve, bakit ako naglilingkod. Hindi siya out of my own interest, pare. Dahil ito, sa sakripisyo na kaya kong ibigay para sa Diyos. Doon Kapag na yung may time na nare-realize mo na. Realize mo na Bakit pag ka may nandun? problema ako, doon, dasal ka. Mag-serve ka. Pero dumating din sa point na may binibigay talaga sa'yo si God na ibig sabihin. Oo, pare. Nagigets mo yun dun Nagigets sa ko time yun. na yun. Every time na makikinig ako ng homily ni Father. Bigyan mo nga kami ng parang, alam mo yun, parang napipil mo si God na dito. Yung presence. Oo, yung yung presence presence. niya. Exact moment pare na lagi ko na-feel si God sa yung presence niya is kapag papasok ako ng simbahan. Wala pang mga tao kasi kailangan maaga ka eh. Oo. 30 minutes before the mass, kailangan nandun ka na para makapag-prepare ka. Papasok ako ng Santa Rita Church. Doon ko mararamdaman wala pang tao, wala pang ingay. As in, pagpasok mo, nakaharap ka agad sa yung Diyos. Ganda. Mararamdaman mo pare na binabantayan ka niya. Alam niya yung bawat galaw mo. Alam niya kung ano yung ginawa mo kahapon. Alam niya rin kung ano yung gagawin mo mamaya. Galing. Doon ko nararamdaman. All-knowing eh. No? All-knowing kasi pare. Okay siya, ganda. Unti-unti, nalalaman mo na, no? Unti-unti. Dahil sa nangyayari every day, every pag-attend mo ng mass eh, di ba? Para may ibig sabihin talaga eh. No? Correct, pare. Pero sinabi mo kanina parang mas natanggap mo siya, mas naging prioridad mo o parang ano lang, parang mas naging ano nga, parang mas pinahalagahan mo yung pagiging sakristan, parang binabaliwala mo lang siya eh, like task mo lang siya nung wala pa yung, nung buhay pa yung AirPods mo. Nung buhay pa yung AirPods mo na hindi mo pa siya tinatanggap, hindi mo siya pahalagahan, may kalokohan ka din Oo, pare. sa loob ng simbahan. Hindi pa rin natigil. Hindi, natigil na, pare. Hindi kasi sabi niya, tumigil lang yung kalokohan niya. Tumigil lang yung kalokohan. Nawala na yung AirPods niya. niya. So, kasi sabi mo, na-kick out ka sa St. Andrews. Na-kick out ka sa Santa Santa Rita. Rita. Tapos, buti, hindi ka na-kick out sa pagiging sakristan. Nang-kick out ba sila doon? Hindi naman. Pero may kalokohan ka. Meron. Mag-confess ka. Oo, kinumpisal ko din, pare. Kinumpisal ko din. Hindi, dito, mag-confess ka dito. Yun nga, Siyempre, mapapasama ka rin sa mga kabataan. Mm. Hindi maiiwasan, pare, na nasa altar ka. Ang isip ko nun, pare, pag nasa altar ka, nakaputi ka, mga tao nakatingin sa'yo, nandun yung attention. Mga maliliit, mga babae. Tumatabi
lumapit ka sa likod ko, babae. Hindi natatawa lang. Naalala ko kasi parang ako, babae. Mm. Yung atensyon na sa'yo. Paputi ka, parang ang ganda ng gupit mo, mabango ka. Di ba? Yun. Kalokohan nyo as mga bata. Tol. Totoo naman. Dati bago ako mag-serve, pare, may basketball court kasi sa Santa Rita eh. Mm. Bago kami mag-serve, nabot kami, gusgusin kami kasi nagbabasketball pa kami. Okay. Di ba? Yung mga ganun. Talagang batang simbahan ngayon. No? Bating simbahan talaga. Mm. No, shoutout nga pala sa mga kumpadres at saka sa mga Mm. sakristan natin dyan. Father. Happy Father's Happy Day po! Father's Gago, dapat ba yun? Hindi kasi Father's Day bukas. Bukas. Cut! Mali! Okay, go. So, going back, no? Going back. Sa mga kalokohan na yun. Dami. Hindi ko na pare isa-isa yun pa. Pero, yun yung mga kalokohan na pag dating mo sa point na nandito ka na matured ka na, pare, Pero, talagang isipin mo, Teka. hindi tama. paano mo nababalanse yung pagiging sakristan mo at the same time, teenager ka eh? Mhm. Siyempre, ang daming tukso, Dami. ang daming challenges, ang daming struggle dyan sa point na yun eh, di ba? Paano mo nababalanse yun? Paano ko nababalanse? Well, nagiging parte na siya ng routine eh. So, kung gusto ko uminom man, pare, Oo, isa pa yan. Iinom ako. Teenager ka eh. di ba? Hindi mawawala yan. Bisyo, ganyan, pare. Nandyan eh. As much as possible, pare, iisipin mo na, teka, sakristan ka. Hindi ka man kilala ng mga tao na sakristan ka. Sakristan to, si JC, ganyan. Sakristan to itaw yan sa simbahan. Hindi ka man nila kilala, pero yung mga gagawin mong kabulastugan, pare, might as well, gawin mo lang siya na walang ibang tao nakakita sa'yo. Ganun. So, na hindi nila, simbahan ka pa man din, Okay. ganyan ka. So may image na, kumbaga, pinaparating mo ba pwede kang gumawa ng katarantaduhan? Basta sarili mo lang, o Walang mapektuhan. Sa ibang lugar ka. di ba? Sa ibang lugar ka, hindi nakakakilala. Ganun ba? Walang mapektuhan. So ganun yung point of view siguro. Nang hindi naman lahat, siguro siya kasi. Sa akin, Kasi sakristan siya eh. Experience niya. Sakristan siya eh. sa akin Kumbaga, ganun. gawa kong kalokohan, sa akin lang. Mm. Ako, kumbaga, Mm. yung may mga hindi makakilala dito sa hindi ko kalugar. Kasi pag sumbong ako kay father eh. Diba? Totoo. Mapektuhan. Tsaka hindi lang ikaw as a person, pare. Kundi, kung saan ka ganyan. Totoo. Kasi yung mga tao, pare, hindi man lahat, no? Pero Oo. may iilan na gine-generalize nila yung mga tao na, sakristan yan. Ayan, makulit yan. Parang hindi mo ma-justify. Sasabihin mo masasabi mo ba sa kanila na, hindi po lahat, ako lang po. Hindi eh. So, kailangan mag-ingat ka. Yung, alam mo yun, maging responsable ka sa mga actions mo. Kung may gagawin ka man na kalokohan, might as well na gawin mo siya na walang ibang mapapahamak. Alam mo yun? Yun. Ganda kasi, Ganun ko siya nababalance. kumbaga, binalanse niya rin talaga na sakristan ako. Kung may kalokohan man ako, di ba? Hindi pwedeng malaman ng iba. Sa akin lang. So, totally, tama kasi ang galing din eh. Hindi mo kasi talaga totally na, ewan ko hindi naman ako sakristan o hindi naman ako din like sa simbahan nagsiserve na hindi mo siya makokontrol eh. Yung pagiging kasi tao lang din naman tayo kahit Correct, pare. kahit sakristan tayo, kahit nagsiserve tayo, kahit nandyan si God na talagang nararamdaman natin yung presence, na talagang pinapapurihan natin, minsan nandyan yung kalokohan na tao lang tayo, gusto ko alam mo yun? Kaya, ganyang point of view, ganda rin na, Diba? Totoo. na-share niya. Na-share ko, di ba? na hindi alam ng iba. Baka mamaya Totoo. sabihin ng, Bihira yung ganito. Oo, di ba? Totoo. Hindi alam na yung mga karamihan dyan ay sakristan yan talagang Ano ba yan? Banal yan. banal yan. Di ba? Nagsiserve yan. Pero sa may mga simbahan. ganun. Talaga as in. Oo. Kasi ito yung point of view mo. Ito yung Meron point of talagang view ko. mga Totoo. sakristan na mga nasa simbahan. Lalo na especially yung mga kaparean natin, mga sila father, di ba? Feeling ko talagang committed sila Correct. sa kasi buhay na nila yan eh. Like
talagang, alam ko may parang magsiserve ka ng parang 10 years kang parang mga monk or something. Kung, kung di ako nagkakamali na matagal kang makukulong or ano bago ka maging pare na talagang ibibigay mo yung buhay mo. Hindi ka Totoo. pwedeng basta maging pare lang, di ba? Tsaka ang daming challenges tol. Sobra. Sa pagiging pare. Ang daming challenges. Yan yung natutunan ko sa kanila. Hindi madali. Mm. It's a calling. Yun yung tawag kasi nila calling. Calling. Pero nung time na yun, masasabi mo na sa sarili mo na responsable ka na. In a way, pero hindi pa fully. Okay. Hindi pa fully. Kasi dami ko din ginawa pa. After nun, may nagawa ka pang Madami. Oo, pare. Mm. Ano cycle ng buhay ko pare, up and down. Okay. Pero Pero ano challenges, natututo ako, then bounce back, and then babagsak ulit ako. And then, matututo ulit ako, challenges na naman, and then bounce back ulit. Ganun ganyan na yung mindset mo nung high school ka. Nung high school ako, ganito na. Pagpasok mo ng college, Pagpasok ko ng college, dun pa mas lalong, pare, kailangan ko pang mas seryosohin. Kasi, bago ako mag-college, graduating ako nun sa Brainshare. Si mama naman yun nawala. After 4 years. Ermat ko naman. si Ermats naman, no? Grabe. Bakit? Kasi, depressed. Siyempre, lifetime partner. Erpat Doon na lumabas yung sakit ni Ermats. Pare, papasok ako ng school. Bago ako pumasok ng school, kapag si Ermats nasa ospital, galing pa akong ospital. Babantay kami sa gabi. Doon ako natutulog. Doon ako nag-aaral. Tapos papasok ako ng school. Makikita ko yung ate ko. Papasok ng umaga sa trabaho, asikasuhin pa ako, yung baon ko. Tapos hatid ako dito, babalik kay mama, magbabantay, asikasuhin yung mga gamot. Ganon yung naging takbo nung Grabe, no? nawala si nung nasa hospital May si sinabi rin si Ermat sa'yo bago siya mawala. Si mama wala. Pero, during nung time na inaalagaan namin siya, dahil na-stroke kasi, stroke patient si mama. Inaalagaan namin siya. May mga sinasabi na rin si mama na kung paano mo asikasuhin to. Alam mo, makikita mo sa kanya na strong, independent woman siya. Kahit na may sakit siya, pare, pipilitin niya na Ang ganda. asikasuhin yung mga bagay. Mm. Asikasuhin ka niya. Kumain ka na ba? Ano ba yung, alam mo yung, hindi hadlang yung may sakit siya para sabihin na hindi ko na kayang gawin yan. So yun yung pinarealize niya sa akin. Ang galing. Pinakita sa akin ni mama. Hidden anong message mangyari. din, no? Anong mangyari? Pag may responsibilidad ka, gampanan mo yung responsibilidad niyan. Yun. Ang ganda, ang ganda. Yun. Tapos yun na. College na ako. After Kaya- ni, mawala ni Ermat, Hmm. ano na napipil mo? Ano nang Oo, kasi nararamdaman mo? Dalawa na yun oo, tol. kumbaga parang sobrang kulang mo na eh. Oo. Mm. Sino na si JC noon after nun? Mawala After. na si Ermat. After mawala ni mama, alam niyo sino una kong tinawagan? Nasa ospital kami ng Olivares. Nire-revive si mama. Nung nag-flatline na, una kong tinawagan, Sir Mac. So, una kong tinawagan. Sabi ko, Bakit? wala na yung nanay ko. Kasi nung time na yun, si Sir Mac din nagbibigay sa akin ng mga advice. Okay. Advice pare. Kasi, syempre, may ginagawa akong kalokohan, Einstein ako nun. Advisor. Advisor. Fourth year ka na pala. Fourth year na nung ako. namatay yung Pag-graduate Ermats na mo. to. Okay. Sir Mac. Tawag ako kay Sir Mac, sabi ko, Sir Mac, wala na po akong nanay. Grabe, no? Kasi nandun lang siya, nakikinig lang siya. Then after nun, nag-usap kami. Pagdating ng pare, graduation, ate ko nandun. Iniisip ko pa rin, Fresh pa, no? fresh pa, pare. Oo. Fresh pa. Ano nandito si Papa, si Mama, ano kayang ginagawa namin. Proud kaya sila sa akin pagka-graduate ko. Hindi yun na. Panibagong chapter na ulit. College days. College days, pare, bumagsak na naman ako. Mayroon pang Oo. Iba na naman. struggle ng time na Struggle yun. na no? naman. So, anong struggle mo nung college? Struggle ko nung college, pare, lumala ang bisyo. Lala. Lala yung pag-iinom. Shabu. Hindi. Icebreaker. Hindi tayo naggagano. Icebreaker lang po. Icebreaker lang. Wala akong nagsasabi. Bisyo kasi eh. Bisyo kasi. Sorry po. Sorry po. No, sorry. Go.
No? Go. Pero wala, alak, pare, sigarilyo, pagbabar. No? Umabot sa punto, pare, nagsisinungaling na ako. Sinungaling na ako sa utol ko. Mm. Sabi ko, may ginagawa kaming thesis. Pero Okay. nasan ako? Nasa inuman ako. Alak dito, alak dyan. Alak dito, alak dyan. So, ups and downs College talaga. days, eh, Ups no? and downs, pare. Oo, ups and downs talaga. Kasi at that time, sabi ko, sa isip ko, pare, gusto ko pa rin ma-experience eh. Kasi nakikita ko yung mga tropa ko. Oo. Ang saya ng college life. Oo. Na-experience sila. So, bakit ako hindi? So, ang ginawa ko, experience ko din. Mm. At my own. Mm. Putya na na-experience ko, pare. Uwi ako bahay. Hindi ko alam paano ako nakauwi. Kinabukasan. Mm. Susuka ako sa banyo. Pagbubuksan ako ng utol ko, lasing na lasing ako. Umabot sa punto, binuhusan ako ng malamig na tubig. Di parang sinasabi mo nung college days mo, sumagad ka. Sumagad ako. Okay. Sinagad niya na. Talagang to the fullest, pare. Mm. Sinagad ko. Pero may napipil ka pa rin ba doon sa about sa parents mo or kaya ka sumasagad? Noong time na yun, hindi siya hindi siya dahil, wala na yung magulang. Mm. Pwede ko nang gawin. Hindi. Kumbaga, parang gusto ko lang ma-experience to. Kasi, Okay. Ah, una sa lahat, tol, apaka-importante din na nandyan yung magulang mo para i-guide ka eh. Kasi pinagdaanan nila yan eh. Totoo. Diba? Gusto kong, alam mo, pumapasok sa isip ko habang nagiinom ako, paano kaya si Papa nun nagiinom? Ano kayang ginagawa niya? Kasi Mm. makikita ko, merong shelf si Papa dun ng mga alak eh, sa bahay. Mm. Paano kaya ginagawa ni Papa pag nagiinom siya? Mm. Ano kaya yung feeling? Ano kaya yung bibigay niya sa aking advice? Ganda. Yun na may miss out ko, pare. Totoo. Kasi- Na, kailangan kong matutunan to. And then at the end of the day, kung ano man yung consequences after nun, wala na, iba, ako na yung sasagot nun. Pero Wala nang tatay na sasakluluhan ka, anak ko, Oo, yun. mabait po yan. Oo. Wala nang ganun, tol. Mabait po yan. Mabait totoo. Sa balita, mabait po yan. Mabait po yan, yung mga nahuli sa balita, mabait tong anak ko eh. Oo. Diba? Mm. Pero pre, anong napipil mo na lumaki ka ng walang tatay na nag-guide sa iyo? Alam mo Yun, yun? yun. Ano nangyari? Ups and downs, pare. May mga mistakes ako na hindi ko na may babalik. May mga nasabi ako sa mga tao na hindi ko na mababalik. May mga nagawa ako na hindi ko na mababalik. Dami, pare. Kasi, pag nasa punto ka na struggle ka, pare, or may challenge sa harapan mo, lalo na kapag ang high ng emotions mo, pare, pag galit ka, minsan di mo na maiisip, you cannot think straight na, pare. Kung ano na lang yung maramdaman mo. And then afterwards, dun mo lang marirealize na tama ba yung nasabi ko? Kung narinig ng tatay ko yun, o kung nandito man siya sa posisyon ko, ano kaya yung sinabi niya dun sa tao? Paano kaya niya inandle yung situation? Kasi ang time na yun, pare, nung boy pa si Papa, naiisip ko nun. Nakikita ko rin naman paano siya may pag-usap sa tao. Yun nga lang, kapag nandun ka na sa posisyon na yun, at wala kang guidance, talagang magagawa mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi yun yung nararamdaman mo. Yun yung tunay. Nakakaligaw eh, no? Nakakaligaw, pare. Mismo. Diba? Pag galit ka, pare. Doon ko rin na-realize na kapag meron kang major decision na gagawin, kailangan hindi ka overabundance ng emotion. Totoo. Hindi ka sobrang excited, Oo. hindi ka galit, hindi ka malungkot. Kailangan mong pahupain. Kailangan mo paupahin, pare, para magawa mo siya ng Maganda. natural. Maganda. Yes. Yun yung mga time na yun. Hindi tumakbo sa isip ko na wala na yung tatay ko, wala na yung nanay ko, pwede na akong maggago. Hindi. Kasi yung pag may gagawin akong isang bagay, parang tatatak sa isip ko kung ano yung mga huling habilin nila sa akin. Yun. Pero yun, lahat ng struggle mo, pagdating mo ng college, ano na-realize mo na, alam mo yun, kailangan mo ng ituwid lahat eh. Kasi papunta ka na sa real life eh. Di ba? Ang na-realize ko nun, pare, kung may gusto ko isang gawing bagay, mag-inom, magsigarilyo, kailangan may mapatunayan mo na ako sa sarili ko.
ayusin ko yung grades ko, ganyan. So, kumbaga nandun na ako sa point ng realization na kailangan balance. Gusto mo magsayahin, wag lang puro saya, tol. Makaramdam ka ng hirap, pare. Tigay mo man yung utak mo sa pag-aaral. Yun yung ginagawa ko nun. Aral ako. Pagka nagkaroon ng mahabang break, yan, nasa bilyaran na kami. Para lang, alam mo yun, marilip lang yung stress mong utak. Pero balik natin si God. Doon sa point mo na nandun ka sa stage na college mo, ang dami mo struggle. May pinaparamdam ba sa'yo? Oo, tol. Na, Naramdam ko. ano pinaramdam niya sa'yo? No? Pinaramdam niya sa akin na, uy, kumalma ka. Disgrasya ako, pare. Yun. Talaga? Disgrasya ako. Beer garden, disgrasya ako. Intramuros. Intramuros, pare. Mm. Beer garden, disgrasya ako. Pinaramdam niya sa akin na, uy, teka lang. Sumusobra ka na eh. Ang ganda. Lasing ako, pare. Kumukulit ka na. Mm. Binanatang ka. Hindi, tol. Kala ko binanatang ka. Kailangan Hindi, mabigyan tol. eh. Pero, No? napawi kami nun. Napawi kami nun. Ulul? Napawi kami nun. Ngayon, yung mga nakagulo namin, hindi ko na babanggitin kung saan school yun. Basta, alam niyo na, pag sa beer garden, tol. Pawi kami nun. Sa ano, Pawi ka. sa Lyceum. Napawi kami nun, pare. Gumising na lang ako. Nasa Manila Doctors ako. Uy, talaga? Pero May patch nabalitaan ako- ko yun. patch- Nabalitaan ko yun. Talaga? May patch ako sa mata, pare. Sa kalasingan, tol, napaaway. Siyempre, may mga nasaktan, tol. Pag upo ko, pare, bigla na lang daw may umampas sa akin ng bote. May ano eh, Alam may ko yun, marka nabalitaan tong- ko yun. Ah, okay. may marka tong mata ko. Mm. Balitaan bing. Yun na yun. Sabi ko, pucha buti, buhay pa ako. Yun. Yun na lang, pare. Yun na lang nasa isip ko eh. Buhay pa ako. Ang pinaka nagpa-realize sa akin, pare, na kailangan kong magtino is yung utol ko. Ate ko. Kasi, ikaw yung na-disgrasya, pero mas mag-worry ka dun sa taong sasagip sa'yo. Mm-mm. Kasi, ano yung iniisip nila at that time? Mm-mm. Kala ng ate ko, tol, basag yung bungo ko. Oo. Diba? Sumusugod sila sa ospital, pare. Kinakabahan yung ate ko, nanginginig. Kasi hindi niya alam ano yung sitwasyon ko. Pero kausap ko siya sa telepono. Tinawagan ko siya. After nun, pare, doon ko na na-realize. Doon na talaga. Sabi ko, putya, hindi na tama. Pangalawang beses na yan. Kumbaga, pare, kung may guardian angel ka, yung sa akin, pare, pagod na. Kakaligtas. Ganda. Yun. Hanggang ngayon, pare, pagka nag-uusap kami ng mga tropa, nababalikan namin yung mga ganung bagay. Grabe yung pagkalabit sa'yo, eh, no? Oo. Mm. Grabe, pare, hindi kalabit, tol, batok eh. Mm. Binatuhan ka ni God. no? Ng bote ng Red Horse, tol, pinalo eh. No? Di ba? Isipin mo yun, tol. Pagawa yung ulo mo. Sa isipin mo, pare, sa lahat ng tatamaan, malapit pa sa may mata, tol. Pero grabing ano yun, no? Grabing experience din yung Oo. talagang simula bata. Mm. Na-kick out, Mm. nagsakristan, na Bulak wala yung boy. airpods, Bulak tapos tumino, nawala yung airmats, Mm. naggago. Nagbalik ulit. Ganda ng ano mo, ng Balik ulit. experience mo. Pero kung halimbawang may mababalikan ka Mm. sa nakaraan mo, Mm. like siguro may certain part na pwede mong balikan sa Mm. pagiging tarantado mo. Mm. May babalikan ka ba? May babaguhin ka ba? Babaguhin siguro, pare, wala. Pag tinanong niyo ako bakit, kasi hindi ako magiging ganto ngayon. Ganda. Hindi ko matututunan yung mga bagay na natutunan ko na ngayon Mm. kung hindi ko ginawa yung mga bagay na yan. Baka mamaya, pag binalikan ko yun, ano na mangyayari sa future, pare? Baka hindi tayo magkausap ngayon. Ganun. Baka pari ka na ngayon, pare. Pero speaking of Nangyayari ngayon, yung pare. speaking of ngayon, kasi Mm. ayan na, nabigay mo sa amin yung struggle mo, nabigay mo sa amin yung pinagdaanan mo na ayan, adopted child Mm. na nawala parehas yung parents. Masakit yun Mm. na pero at least hindi ka mag-isa. Mm. Nandyan pa rin. Kumbaga may
hindi man ganun parents yung nag-guide sa'yo, pero as someone na yung ate mo. Ate Ro. Shoutout sa ate mo. Na Shoutout Mm. pare sa ate ko. talagang sobrang blessing din talaga. Grabe. Blessing sa family mo. Mm. Nag-adapt So, sa'yo. Mama mo, papa mo, Siya yung tumayo na airmats ngayon, mo, airmats. airpods mo. Alien. Ano, shoutout dun. Ayun, galing ang pickleball. Yun, ang mga Yun, ano, yun, circle of friends talaga. Sumusuporta. Pero yun nga, andito na tayo sa present moment ni JC. Mm. Di ba? After ng dark days mo, alam mo yun, ano yung pinaka na-realize mo kung titignan mo yung past to present? Ano yung pinaka na-realize ko? Mm. Pag kinumpara ko yun. Nagiging ano siya, pare. Wake up call, pare. Wake up call siya para sa akin. Mm. Na kapag may gagawin ako yung isang bagay na alam kong mali, Mm. wake up call siya. Parang sinasampal ako sa ng sarili ko, Mm. Uy, naalala mo nung ginawa mo yan? Ito Mm. nangyari sa'yo. Mm. Naalala mo nung nagsinungaling ka, na disgrasya ka. Oo. Naalala mo nung naglasing ka, tapos irresponsable ka kung saan ka pumunta. Mm. Naalala mo nung nangyari sa'yo. Ang ganda. Ganun siya palagi sa akin. Ganun siya palaging tumatakbo sa isip ko. Sa tuwing may gagawin akong kagaguhan. Mm. Grabe, no? Hmm. Pero dun sa moment na yun, anong after nung college mo, nandun ka na sa real life, Real life na doon. parang, ano ba, clear na yung gusto mo mangyari after nung struggle mo. Hmm. Nandun na sa point na yun. Kasi Na- graduate ka na ng college mo eh. Graduate na ako ng college tol eh. Nandun na ako sa point na, oy, teka, Mm. hindi na ako pwedeng unggoy-unggoy na lang tol. Oo, kasi nasa real life ka na eh. Real life ka na. Mm. Nag-apply ako, nag 1 year ako sa barko, tinapos ko. Nagbarko ka? Oh, maritime ang ano ko eh. Sumakay ka? Tumakay yung barko. Mm. Inter-island lang, dito lang sa Pilipinas, domestic. Mm. Tumakay akong barko. Doon ko na-realize talaga, pare, pag apak mo ng real life, iba yung ano sa'yo, iba yung atake tol. Mm. Kasi, natid ako ng ate ko sa Pier 15, sa may Navotas. Kasi nandun yung barko namin. Pag-akit ko ng barko, pare, makikita mo mga tao, kakatok ng kalawang, nagbipintura, Mm. nagliliha, ng bakal, tol. Eh ako, galing ako sa point na, hindi naman, wala akong nakikitang gantong bagay sa amin eh. Mm. Kinabukasan tol, bumili na ako ng gamit ko. Yung coverall, Mm. pang work, pare. Kakatawa ng kalahon, dami, tatalsikan. Yung mga bakal sa mukha ko, ganyan. Pag nag-grinder ako, tol, munti ako pa maputol yung daliri ko. Sumabit sa gloves. Alam mo yun, pero, doon mo marirealize na, eto yung, kung nandito ka man sa posisyon na to, Mm. ito yung inaantay-antay mo. Hindi man ganito yung na-visualize mo, pare. Mm. Nung nasa college ka, kasi ang visualization ko, pare, maggala eh. Travel, Mm. tol. Nasa aircon na Mm. opisina, pare. Hindi pala ganun. Mm. Bago mo makamit yun, tol, kailangan mo muna magkatok ng kalawang. Kailangan mo Parang, muna magpawis. parang sa lahat ng pinagdaanan mo, parang hindi pa rin natatapos eh, no? Oo, Hindi ganun yan tapos talaga. nun, tol. Tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy no? pa rin. Tol. Hindi, sabi mo nga, di ba, sa episode, walang linear path, pare. Yun. Mm. Sa pag may Kanya-kanya. gusto ka, kanya-kanya. Kanya-kanya. Tol. Left, right, up, down, pare. Mm. Ang importante, alam mo kung saan ka patungo. Mm. May gusto kang patunguhan. Di ba? So, yun. Pero dun sa lahat ng struggle mo, kung titignan mo, tapos nandito na tayo sa present day mo, meron ka bang gustong sabihin kay airpat mo, kay airmat mo? Yun. Yan. Di ba? Sa ngayon. Kasi So, kung sa lahat ng sabihin- pinagdaanan mo, sobrang dilim eh, no? Oo. Sobra. Ano yung parang gusto mong sabihin sa kanya kung sakaling boy sila ngayon? Hindi, kahit Oo, doon sila, yes, kung naririnig ka oo. nila ngayon. Actually, lagi ko lang naman ginagawa to. Pero, lagi kong sinasabi sa kanila na, ma, pa,
Kayo na bahala sa akin. Ayun. Kung ano man yung nakikita yung ginagawa ko dito, eto yung para sa ikabubuti ko. Mm. Di na ako gumagawa ng mga ganitong bagay. Napagdaanan pare, pero hindi ako tumambay dun sa, alam mo yun, Sa ganun. nagstay Oo. sa ganung Mm. buhay. Mm. Pero maganda rin yung ano ko, na natutunan ko Mm. nung ginagawa ko yung mga bagay na yun. Eto na ako ngayon, eto na yung ginagawa kong trabaho. Pag dumadalaw ako kay mama at kay papa sa Manila Memorial, ganyan lagi. Nakikipag-usap lang ako. Mm. Ganda. No? Nakikipag-usap lang ako. Gusto kong malaman yung kung paano ka nandito na sa ngayon, yung headspace mo ngayon, Mm. kung okay ba sa kabila ng Mm. pinagdaanan mo ngayon. Pero bago masagutin yan, break muna tayo. Yo! BDP! Build different, pare. Yon. Welcome back sa Built Different pare. Galing na tayo Second ng break. sesh, no? Ganda. Ganda ng usapan. Sobra. Kasi grabe, hindi ko lang din, ngayon ko lang din Hindi ko rin na-realize expect, ha? na ganyan yung Is storyline natin, niya. no? Oo, grabe yung talagang masasabi ko na built different pare. Pero, ayan, balik tayo sa tanong kanina. Na bago tayo mag-break, ang tanong ko sa'yo, ano na yung, kasi yung mga pinagdaanan mo, ano na yung headspace mo ngayon? Paano mo siya, alam mo yun, paano mo siya tinatanggap ngayon? Paano mo in-accept yung past mo? Paano ka nag-move forward? Paano na yung mindset mo sa ginagawa mo, sa craft mo, sa trabaho mo? So, ayun, basically, headspace mo. So, headspace ko ngayon pare, no? Doon ako sa point na serenity. Kumbaga, lagi kong iniisip na importante na alam ko yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin versus sa mga bagay na kaya kong kontrolin. At kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Ano din siya dasal din siya, pre. Diba? Sabi sa dasal, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Kasi may mga bagay talaga tayo na hindi talaga natin makokontrol na talagang nangyayari siya at kahit anong isip mo, nasakit lang yung ulo mo kasi hindi mo ma-explain sa sarili mo bakit eh. So yung headspace ko ngayon, doon na pumapasok yung serenity. Kailangan yung utak natin as much as possible at peace. So paano ba maging at peace, pare? Yan na yung mga bagay na kailangan mo i-accept na hindi ko na mababago. To yung mga nakaraan ko, andyan na yan eh. Mga nakaraan kong ginawa, andyan na yan. Yung tingin ng tao sa akin, pare, andyan na rin yan. Ang kaya ko na lang kontrolin ngayon is kung ano yung susunod kong gagawin. Kasi, yun lagi, pre. Hindi ka dapat tumingin sa paano mo ipoprove sa tao na to, sa mga tao na to, na mali sila. Kailangan, pag nag-isip ka, paano ko mapoprove sa sarili ko na eto yung tama. Eto na yung ginagawa ko ngayon. Wala ko inaapang ibang tao. Ganda. Yun. So yun nga, what's next, pare? What's next, tol, is to continue the legacy na iniwan sa akin ng magulang ko. Oo. Yan. Business-wise, pare. Alagaan, pamilya, pare. Family always goes first, pare. Para sa akin, Ganda. pamilya muna ang unahin. Family comes first, no? Family comes first, pare. Tulad nga, di ba, sabi niya, sa movie, may kasi ako sa mafia films. Adam Sandler. Hindi. Tama ba? Si Vito Corleone, pare. Okay. Godfather, pare. Oo. Naalagaan mo ba yung pamilya mo? Mahal mo ba pamilya mo? Do you spend time Parang with your hindi family? ka tunay na lalaki pag hindi ka nag-spend ng time sa Sa pamilya pamilya mo. mo. Diba? Yun. Each and every weekend, pag wala akong ginagawa, lumalabas kami. Ganyan. And then pagdating ng weekday, pare, hustle na agad. Yun. Ganda. Ganun ko hinaharap ngayon.
Ganda ng Sobra. ganda ng headspace mo ngayon. Mm. Ngayon masasabi mo ba na talagang nasa tama ka ng landas o may struggle pa rin syempre pero Mm. like paano ka nag-iisip yung mga all positivity lang ba Ah, or okay. Well, not always, pare. Pero sinisikap ko na to think straight each and every time na merong pumapasok sa akin mga challenges, pare. Mm. Share ko lang din pala sa inyo, pare. May natutunan akong gawin Mm. sa takbo ng utak ko, pare. Ito yung tinatawag na alter ego, pare. Okay. alter So, ego? Alter ego. Ano ba yan? Second personality ba? Same pero different, pare. Parang si Si Andrew tsaka si Pooch. Yan, ganun. Yeah. Pwede. Si Like- Kobe Bryant, tsaka Black Mamba. Totoo. Yun. Si Superman. Anong pangalan ni Superman? Clark Kent. Tapos siya meron siyang Superman. alternative. Siya si Superman. Siya si Superman, pare. Mm. Yun. Kumbaga, may mga bagay kasi na uncomfortable tayo gawin. Mm. Minsan, hindi tayo confident. Papasok tayo sa isang room, puro professional, ganyan, hindi ka Mm. confident, pare. Mm. Na feeling mo may kulang sa'yo. Oo. Feeling mo, paano mo kaya, paano mo makukuha yung ears ng mga taong nandun sa loob ng conference room? Paano sila makikinig sa'yo? Diba? So, na-build ko yung alter ego na pagka nasa isang situation ako na alam ko na hindi ko kaya noon. Pag sinuot ko to, for example, nagsuot ako ng relo. Mm. Nagsuot ako, nagdamit ako ng maayos. Pa. Mm. It builds confidence. Totoo. Na, okay, lahat ng sasabihin ko or lahat ng ipapakita ko dito sa mga taong to, may matututunan sila. At the same time, may matututunan din ako from them. Mm. Kaya yun na. Yun yung sinasabi kong alter ego. Though walang pangalan yun sa akin. Pare. Oo. Mm. Unlike sa mga superstars yan, Superman, ganyan, Spider-Man, ganun. Yun yung pinagkaiba nila. Pero sino ba ang nilulook up mo? Anong klaseng mga tao yung nilulook up mo? Anong mga klaseng tao yung nilulook up ko, pare? Mm. High school days. Ewan, Mm. naalala nyo. Mm. Sorry. Si Daniel Padilla, pare. Ay, hindi halata. Hindi. Pare, looks. Pag sa looks, pare, sobrang layo Uy, talaga. hindi malapit. Siya. So nilook forward. Nilook up mo siya. Oo. Bakit? Siguro, charisma. Ang lakas ng charisma mo. Some point, pare. Nakikita ko eh. Sa kanya? Charisma, tol. Kung paano siya may pag-usap sa tao. Mm. Gestures, Smooth din, yung mga ganyan. Smarty, tol eh. Pagdating naman sa ibang aspect, sabihin natin, wisdom, kailangan seryoso ka kausap. Ang isa kong ina-idolize, pare, ay si sino ba to? Kalimutan ko yung pangalan ng artista, pare, pero Lito Lapid. hindi. Booker T. Booker T. Hindi, Wrestler tol, yun, si 2000 to yun si ang movie niya, nakalimutan. Wembanyani. Anong basketball Bayani player? Pagdating siguro sa wisdom, pa, Mm. isang mga bagay. Isang nakikita ko si Morgan Freeman. Ang ganda, Mm. pare. Idol ko rin Yun. yan. Morgan Mm. Freeman. Paano siya? Denzel, di ba? Denzel Washington, action, pare. Pero Morgan Freeman, more on kasi More sa on ka, Morgan. moral. Sa moral. Wisdom, Oo, pare. Totoo. Yung mga movies ni Morgan Freeman, Oo. Same. makakuha ka ng wisdom, makakuha ka ng moral lesson May talaga. mapupulot May ka rin mapupulot talaga ka eh, rin. no? Pagdating naman sa sabihin natin sa Yung mga pare. Yung mga pare. kapwang mga kapwa pare. Shoutout sa Pare, mga kapwa oo. natin pare dyan. Paring Time hype. check tayo dito. Yan. Paring G. Paring G. May kamuka. Parang cholo. May kamuka. Oo. Yung sa TikTok, no? yun. May kamuka. Kamukha ka. Paring hype daw Paring eh. hype. Sino raw yung guest namin? Paring G. Parang G daw. Oo. Nakatalikod. Talikod ko. Pero yun, Dol. Yan, si Paring G, bakit? Sa, paano siya maging sarili niya. Oo. Yun yung perspective eh. Pag kailangan mong
kailangan mong isipin na kailangan ko maging formal, kailangan. Pero kailangan mo din isipin na kailangan mo rin maging sarili mo. Hindi importante, well, importante yung mga bagay na sasabihin mo, pero kung gusto mo maging genuine, Yun. kailangan mo maging sarili mo. Pero ang hirap maging genuine nun. At the same time, parang meron kang gustong ipakitang character. Gusto i-portray. Gusto ko rin, gusto ko rin balikan yung sinabi mo kanina na about sa alter ego na ganyan Gusto kong malaman yung proseso Kasi, ayan, kagaya niya nila Andrew nila Putch na kapag umakyat na sa entablado, nag-iibang Kasi knowing Andrew na nasa mainstream media siya, na hindi siya pwedeng magmura. Kasi ang alter ego niya is, mainstream media si Andrew Ang alter ego niya si Putch. Ngayon, pag si Putch, umakyat ng entablado, nakamaskara. Hindi niya pwedeng Ngayon, pagbabakbakan niya lahat ng mga rapper. Nagmumura siya. Yung mga hindi pwedeng gawin ni Andrew bilang isang mainstream na hinahangaan ng mga, alam mo yung mga rapper na nasa baba niya, ginagawa ni Putch. So, gusto kong malaman yung proseso na paano mo siya, yung kagaya ng sinabi mo na sinusuot yung relo. Yung mga ganun, pare. Paano, yun, since walang pangalan yung alter ego mo, paano siya nagtitrigger? Paano mo siya and ihambing din natin yung kung paano yung sinasabi mo yung about sa magiging sarili, and at the same time meron kang alter ego. Correct. Hindi kasi sabi Dol, studies, tsaka sabi ng mga pag sinabi kasing alter ego, pare, ikaw pa rin yun. Ine-enhance mo lang yung performance mo. Okay. Or may binabago ka lang sa performance mo. Pero ikaw pa rin yun. Kulang ka sa kumpiyansa. Still, same, ikaw pa rin. Kulang ka pa rin sa kumpiyansa Pero, kailangan, para may switch ka sa utak, pare, na pag tinurn on mo yun, kailangan confident na ako. Okay. So, paano mo ito-turn on yung switch? It's either meron kang isuot na isang bagay na nakakapagbigay ng kumpiyansa sa'yo. Kung salabin man yan, relos man yan, o sa pananamit mo. Ganun Okay. More of a mindset pala talaga. Mindset talaga siya. Isiset mo yung mindset mo na makapagbigay ka ng isang trigger na kapag halimbawa may sinuot kang isang bagay o kung ano mang sinet mong trigger is ito na ako. Kaya ko nang gawin yung hindi kayang gawin ng sarili ko. So, ganun yung pagkakaano mo ng sa alter ego. Ganda rin. Okay, Ganda, siya. totoo. Pero at the same time, you're still you. Hindi mawawala. Hindi ka, difference kasi pare ng alter ego sa multiple personalities is, pag multiple personality, it is pare, sabi nila, mental disorder. Okay. Like, nawawala ka sa sarili mo, pero merong ibang nagte-take over ng katawan mo. Ayun, movie na Split. Split, yes. Yun ang multiple 5 personality ata meron siya Diba? Hindi lang. Parang 5. Parang madami. Ang dami. Yun. Ganda ng Ganun siya. Okay Pero din siya. nagamit mo siya through sa pagiging successful mo ba sa isang bagay? Nagamit ko siya, yes. Nag-start to nung nag-call center ako. Kasi, wala akong background. Galing akong barko. Oo. Galing akong, alam mo yun, katokalawang physical na gawain. Papuntang desk job. So, wala akong alam. Sabi ko, ano bang papasukin ko? Sabi ko, paano ko ba papasukin to? Totoo yung sinasabi nila, Ben, na kapag suot mo na yung headset, iba na. Pa-English ka na, no? Pa-English ka na. Like, hello, good morning, my name is JC. Yo! Ganun ba? Ganun, Dol. Sumampol. Sumampol naman talaga. How can I help you today? Pero totoo yan. Galing, ngayon ko lang din na-realize na napagtagpi-tagpi ko yung sinasabi mong alter ego na ang isang bagay pala is yung headset ng sa call center. Isang bagay yun. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman nila na nanggaling ako sa call center. Nabanggit ko ng 1, 2, 3. Yun, ganun din siya Pag sinuot mo yung headset, ano ka na yan? Iba na. English ka na yan. English na. Wala na. Pag may pumasok na customer sa'yo, pag may tumawag sa'yo, kailangan mong mag-English ng malupit. Which is hindi mo siya magagawa sa bahay nyo lang. Oo, sa bahay nyo lang. Or diba? minsan hindi mo pa nagagawa siya in a daily basis or normal Pag tumatay ka lang. Pag nasa CR ka lang. Ganda. Ngayon mas nagigets ko yung alter ego. Bukod sa isa pang bagay na inano mo about sa alter ego. Bukod sa headset halimbawa. Tapos paano siya nag-change? Halimbawa sinuot mo ng isang bagay. Yung ikaw kasi ikaw din naman yung nagsabi ng alter ego. So halimbawa sinuot mo yung polo mo ngayon. Suot ko yung polo. Pare, suot ko ng relo. Kumbaga parang
kailangan, Hindi, yung more on specific na bagay na talagang nagbigay sa'yo para ma-achieve mo yan kung nasan ka ngayon. akin relo, pare. Relo talaga. Ito, relo. Kumbaga, it gives Para kang si me, ano, sino? Benten. Joke. Pumimili ka. Sino ba? Number 5 ako bukas. Si ano, si Forearms ako, pare. Binawi. Galing. Kailangan po dyan, malaki yung katawan. Forearms. Galing. Joke. O sige, tuloy mo na. Pero, Relo, pare. Relo. Telo. sige, Talaga. sige. Kasi, binibigyan niya ako ng dalawang perspective palagi. Perspective na, hindi ko hawak yung oras ko. Kung pupunta man ako sa isang lugar na may kamit ako, ganyan, kailangan, maging ahead of time ako. On time or ahead of time. Galing. Galing. Ganda. Second perspective, pare, is, kailangan, alam ko rin sa sarili ko when to start, when to stop. Ganda, pare. Daming bagay, pare, na nagbibigay sa akin ng perspective. Or nagbibigay sa akin ng perspective, lalo na pagdating dito sa relo. Sa relo. Legit yun. Pero maiba tayo. Ito bang sinasabing alter ego mo, connected pa to sa sa past na nangyari sa sa past JC mo? Oo, Kaya pare. mo to in-apply din sa Oo. present mo. Oo, pare. Konektado. Lahat. As in. Mm-mm. Para siyang, alam mo yun, chain. Konektado lahat. Bakit? Kasi, yung mga dati kong ginawa, tol, it's a wake up ngayong nabibuild ko na yung sarili ko. Every time na I feel complacent, na feeling ko, okay na ako. Ganyan. Okay na ako. Tol, binabalikan ko yun. Ginigising ko yung sarili ko, pare. Sabi mo, gumising ka. Tol. Nagiging ano ka na naman. Nagiging complacent ka na naman. Nawawala ka na naman sa track mo. Tapos, bigla na naman papasok na, ano na ba yung mga bagay na napundar ko? Ano na ba yung mga bagay na wala ako dati na ngayon na nalalasap ko? Na dating inaasam-asam ko. yan. Yun din kasi yung nakakalimutan ng mga tao eh. No? Ganyan din yun sa pag-set ng goal eh. Kapag na-achieve mo na yung isang bagay, hindi mo na nakikita yung mga meron ka eh, na dati Totoo. pinapangarap mo. Pinapangarap Totoo. mo lang. Which is, nag-trending rin naman sa social media yung mga ganyang posting eh. No? Siguro, para sa mga hindi pa nakakarinig, is yung kapag may isa kang gustong bagay na minimithi mo, pwede ka mag-focus doon. Pero tignan mo rin yung mga bagay na binigay na sa'yo. Totoo yan. Na before is, dati pinagdadasal mo lang Pinagdadasal eh. mo lang. Diba? Nakakalimutan mo na yung mga bagay na nasa harap mo. Inamnamin mo lang kung ano yung mga meron sa'yo. Tama. Tama yan. tol. Ganda. Minsan din, isipin mo na huwag masyadong lalaki yung ulo mo. Pag nandun ka na sa posisyon na yan. Kasi talagang gigisingin ka. tol. Ito ka lang dati. Kakalabitin ka talaga. Tanda mo to. Ito ka lang dati. Oo. Matuto kang bumalik sa nakaraan mo to realize na kung gaano ka na nag-grow ngayon versus gaano ka kalit dati. Hindi ko naman sinasabi na malaki na ako. Oo. Hindi. Huwag ka tumawa. Kasi ano lang. Pero, Malaki na ako. Pero at the same time, at least kahit paano, there is Meron na. progress. May progress. Pinaka-importante din, may progress. Pag nilook back mo yung before mo, ay, nandito na pala ako ngayon. Kasi dati, wala pa ako na-achieve eh. Oo, Kumbaga, wala pa ako napapatunayan. pinapangarap ko pa lang yung isang halimbawa, yung pagiging virtual assistant. Ramdam kita. Kasi ang Oo, hirap pare. makapasok dyan. Sobra. Diba? Sa totoo lang, ang hirap makapasok dyan eh. Ano eh, kasi sariling sikap mo yan. Sariling aral ka. Tama. Sariling aralin mo ng sarili mo yung mga bagay na pwedeng i-assign sa'yo kahit wala pa. Correct. Kumbaga, iisipin mo na yung mga pwedeng i-assign sa'yo eh. So, yan, alam ba, yung pagiging virtual assistant, isang bagay din siya na dapat magpasalamat ka ngayon. Kasi before, inaasam-asam mo lang siya eh. Tama, Diba? pare. be grateful, no? Be grateful. Kumbaga ngayon, parang first client ka, tapos nagdadasal ka ng second client. Yan. Di ba? Pero hindi ka thankful kasi may first client ka na. Ganda. So parang, di ba, thankful ka kasi may Thankful. first client ka. Focus ka pa rin sa first client mo habang tinatawid mo naman yung pangalawa. Ganda. Yun. Kumbaga, Thankful and be grateful. Grateful. Mm. Yan yun, pare. Napakaganda. Importante talaga maging grateful ka. Kasi hindi mo magagawa yung Totoo daily yan. task mo na Totoo yan. with full, alam mo yun, full capacity. Or hindi mo siya magagawa ng tama kung hindi ka grateful kasi
pagkapasok mo dyan, ito na pala yun. Oh, Mm. petiks na ako. Hindi Mm. pwedeng ganun. Sa lahat ng papasukan mong bagay, lalo na kapag yan yung nagpapakain sa'yo, pare. Oo. Yan yung bumibili ng gusto mo. Maging grateful ka Ganda, naman, pare, pare. pagsikapan mo. Mm. Kasi yung mga ibang tao, hindi pinalad na magkaroon ng Totoo. trabaho na meron ka ngayon. Oo, isa pa yun. Yung sa mga iisipin mong bagay. Yun, pare. Nandun ang mindset ko ngayon. Ganda, ang ganda. So masasabi mo ngayon na talagang yung headspace mo ngayon, which is yung pinaka Mm. tanong natin kanina is, nasa okay kang situation. Ngayon. Okay na situation, stable, pare. Peace of mind. Mm. Yun. Pero sa tingin mo, ano na lang yung kulang ngayon? Ngayon, pare. Sa JC ngayon. Sa JC? Sa JC ngayon, pare, wala. Wala pa akong maisip na kulang ngayon. Though, yun lang. Wala akong maisip, pare. Kasi kung ano man yung bigay sa akin, tol. Kung ano yung meron ako, yun yung gusto niya ibigay sa akin. Ang galing, ang galing. Kung may bibigay siya sa akin, pare, na inihiling ko, in time siguro, in God's time. Yun lang. Hindi ako nagmamadali sa mga bagay. Talagang chill lang, pare. Chillhood lang. Galing. Pero anong next, no? Oo. Anong plan mo? Anong next? Anong plan, pare? Plano ko, Sa pare. future, anong goal mo? Ngayon, ano bang goal mo? Ano bang Oo. siniset mo ngayon? Kumbaga, kasi, for someone na VA, syempre, kulong ka pa rin sa oras eh. Kulong ka pa rin sa Diba? oras yan. Tama. Like, marami akong kilalang VA na mga nagpapayo na sinasabi nila, hindi ka habang buhay VA kung makakapagpasok ka ng negosyo. Yan. Diba? Kasi, meron din kasing mga nagsasabi na virtual assistant na, halimbawa, 29 ka na, 28 ka na, tumatanda ka na. Ibig sabihin, pag mas tumatanda ka, yung mga business owners sa US, mga bata, mga 20, 21, yung client mo, mas bata sa'yo. Mas bata sa'yo. So, Tama. may chance na sa susunod, kahit anong galing mo, kahit anong teki mo sa computer o kung ano man, papalitan at papalitan ka eh. So, ayun, parang heads up lang din na Correct. hindi rin talaga pwedeng matapos sa'yo kasi virtual assistant, nagbibigay ka lang ng assistance eh. Yeah, Sa assistance. mga business Sa owners. business owners. So, In what's time, your plan? magbabago yan. Oo. Plano ko, pare, is to continue the legacy ng sinimulan ng tatay ko na business. Okay, ang ganda. Real estate, pare. Uy. So, nasikaso namin ng mga utol ko ngayon, paano palakihin yung business. At the same time, paano pa palawakin yung expansion sa pagdating sa pera, sa lupa, pare. Kasi lahat nag-appreciate, especially pagka sa lupa. Totoo. Yan. Talagang So, yun, tumataas nandun yung ngayon value yung nun. mindset ko. So, paano mo makukuha yung ganong goal? So, make use of kung ano yung meron ka para mag-ipon ka. Para pagdating ng time na kailangan nyo nang i-expand yung business nyo, meron kang ilalabas. Yun tinuro sa akin ng ate ko. Kasi hati kayo dyan eh. Hindi naman sa akin lang yan. Kasama siya. Sama Pamana. siya sa pamana, di ba? Oo. So, kailangan, meron kayo iambag. So, yun. Kailangan, yun nandun yung mindset ko ngayon. Kailangan pagdating ng time na siguro after 2-3 years, pare, gusto na mag-expand, gusto na maging condominium ng mga Yan. business, Ganda. pare. Meron ako kung ilalabas. At least meron, no? Like ganyan na pag sa pagiging virtual assistant kasi hindi siya permanente. Hindi permanente. Unlike yung ganyan, pucha, pagpapalit mo sa real estate, pagpapalit mo sa mga magpaparent ka or kung ano man, di ba? Laking bagay niyan. Yun, parang, ayan, okay yung headspace mo ngayon eh, di ba? Tapos kumbaga may nilook forward ka. Meron kang mga bagay na hindi lang dito natatapos, hindi lang sa paupo-upo or hindi naman sa paupo-upo, hindi naman lang sa mga VA. Syempre, ang laki ng ambag natin. Laki, boy. Oo, ang laki ng ambag Lalo natin. na sa tax. Diba? Malaki ang ambag na. Hindi ko naman kumbaga hindi lang din talaga siya permanente and kailangan mo na, same, laki kita dyan eh. Diba? So, habang malaki yung kinikita nyo, habang pumapasok pa yung income na malaki sa inyo and habang may energy pa kayo, huwag kayong mag-focus sa ganyan kasi monthly pa rin yan eh. Paycheck to paycheck pa rin yan eh. Totoo. Isip na rin kayo ng second option na yun. yung Katulad habang ng natutulog kayo. Katulad na Mga sinabi ni passive JC. income, Yun. Passive income. Nag-iisip na siya. Mga Retirement passive plan.
pare. Yan, mga Isa yan. ganyan. Insurance, pasukin mo din, pare. Pero nakakatuwa, no? Mm. Kung ako yung ano, kung ma kung marirealize mo kung ano na kaya yung sasabihin ng tatay pati Ermat ni JC sa Yun, kanya, no? oo. Mm. Na ano Oo. siya ngayon, no? Yeah. Ganda kasi, Ganda, no? kumbaga kung ako yung airmats nito na nasa langit ako, Ano sasabihin mo? pinapanood siya. Sabihin niya, ay, parang nasa okay ka na na Mm. situation ngayon. Mm. Naging kupal ka man. Panatag na, no? Kumbaga naging Tatag ano na, ka man. tol. Kung ganyan naman yung Mm. kung ayan talaga yung ano, yung kung paano mo siya kwento, Mm. kung ano yung situation mo ngayon. Masasabi ko na nasa magandang kalagayan ka. Panatag na, baka hindi na kita panoorin kasi nasa langit na ako, nag-e-enjoy na ako Nag-enjoy eh. na Oh. ako. Okay ka na. Totomates na si mama. Bala. Kumbaga, ano na lang ako, mag-send na lang ako ng notification pagkupal ka na ulit. Bigay na panoorin lang. ko ulit to, gago na ulit. Pare. Ayan, hindi Pero na. totoo, panatag na. Panatag Kung na. titignan mo, no? Sa akin din. Pero hindi dun matatapos. Hindi Oo. May mga plano ka pa rin. At Meron ayan pa. ang maganda. Meron at meron. Hindi Gusto kong talaga, iwan sa non-stop kanila. yan. Non-stop. Palagi Talaga, naman hindi non-stop. mo- Hanggat humihinga, hanggat buhay ka. Lagi may ano yan. Lagi may pag-asa. Lagi may ano. May Something. challenges. Hindi Kaya mo. gusto kong iwan sa mga viewers natin, pare. Mm-mm. Your current situation is not your final destination, pare. Ang ganda. Yun. Kung nasaan ka man ngayon, sabihin natin nasa magandang buhay ka, pare. Mm-mm. May mas gaganda pa dyan pagka inalagaan mo. Totoo. Pero, sabi nga, bilog ang mundo, pare. Nasa taas ka. Bababa ka, pare. Lalo na kapag hindi mo inalagaan. Totoo yan. And the only thing is, pabagali mo yung ikot, pare. Gawa mo ng paraan. Akit ka lang, akit. Tulak lang. Tulak lang. Pabagalin mo yung ikot. I-enjoy mo yung bawat moment. Moment, No? pare. Present moment. Kasi may mga bagay na Totoo. hindi ka na mababalik eh. Totoo. Halimbawa, katulad ng sinabi mo na, or halimbawa may iniisip kang bagay na gusto mong ma-achieve. For example na lang sa pera. Wala kang pera ngayon. Syempre, iniisip mo na sa soon, very very soon, magkakapera ako. Doon ako nakafocus ngayon. Yan. Pero at the same time, habang nakafocus ka sa goal mo na magkapera, yumaman, is paano kapag binigay na sa'yo yung pera na, na gusto mo talagang makuha, pero binawi sa'yo yung mga bagay na meron ka. Halimbawa, pamilya. Kasama mo yung anak mo. Yung anak mo, may pera ka na. Pero yung anak mo, wala na, umalis na, malaki na. Nag-ano na, lumipat na. Bumukod na. Diba? So, ma-achieve mo siya eh. Ma-achieve mo yung mga bagay na nasa isip mo, pero habang hindi mo pa siya na-achieve, take time to reflect Yes. na habang hindi ko pa siya na-achieve, namnamin ko muna yung mga bagay na meron ako. Nandyan pa yung pamilya ko, hindi pa bumubukod yung anak ko. 'Di ba? Healthy pa ako, healthy pa yung asawa ko. So, namnamin natin. Enjoy lang. Oo, Enjoy mo lang yung adventure. na being binibigay present. sa'yo. Oo, tsaka being present. Totoo. Yun naman yung pinaka dahilan kung bakit tayo binagsak tayo lahat dito. Parang live in the moment eh. Live in the Diba? moment. Live in the talaga. moment. Ganda. Ba sabi nga may tatlong importanteng bagay sa buhay ng tao. The day that you were born, Okay. the day that you know what is your purpose, Mm. the reason why, Mm. and the day that you die. Mm. Yun pare. Yun yung tatlong importanteng buhay sa isang tao. Totoo. Pinanganak ka, nalaman mo kung bakit, at yung araw ng kamatayan mo. Ganda. Kasi pinanganak ka to start things. May sisimulan kang mga bagay. You're building something na. Simula pinanganak ka, meron na nakatanda na, may nakasulat na sa'yo. Ngayon, nasa kalagitnaan ka na, alam mo na kung bakit ka buhay, nandun na yung purpose, pare. Ikigai. Pagdating naman ng araw ng pagpanaw mo, pare, ano yung mga iniwan mo ngayon? Legacy. Ano yung matatandaan sa'yo ng pamilya mo? Mga anak mo. Diba? Yun. Legacy, pare. Totoo. Ganda. Gandang may talagang ako, personal, may napupulot din ako. Sobra. Diba? Na Ako masabi ko, sobrang built different, pare. Built different, pare. Built different, Grabe. pare. Pero kung ito, realization sa experience, sa mga pinagdaanan mo, ayun, anong parang realization mo? Paano mo siya na-achieve? Ano ba yung paghihirap? Ano ba yung struggle? Ano ba yung kakupalan? Yan. Ano yung sasabihin ko din doon sa past self ko, no? Yung mga ganun. Oo, maganda yun.
realization pare, kung sakali man, na bigyan ako ng chance din, na balik ako, kausapin ko yung dating sarili ko. Sabihin ko sa kanya pare, kung ano yung ginagawa mo ngayon, pwede mo siyang gawin. Mag-enjoy ka. Ayun yung masasabi mo sa old JC. Old JC pare, mag-enjoy ka, gawin mo yan. Well, kasi, hindi ka magiging ako kung hindi mo ginagawa yung bagay na yan. Pero, lagi mong tatandaan, lahat ng bagay may consequence. Ganda, pare. It's either good consequence or bad consequence. Pare. So, make sure na palibutan mo yung sarili mo sa circle of friends na alam mong makakatulong ka. At the same time, makakatulong sila sa'yo. Diba? Sa lahat ng bagay. Tsaka one thing na talagang na-realize ko pare, yung pagmamahal sa atin Diyos. Sa lahat ng religion pare. Mahal tayo ng nasa taas pare. Totoo yan. Creator, no? Creator pare. At yun. Siya lang. Yung iba maaaring hindi naniniwala, pero niniwala sila na may someone or something sa taas pare na pag may ginawa ka dito, talagang may kapalit. Ganda, pare. So, yun. Damn! Damn, son! Yeah. Ganda, sobra. So yun, sobrang solid nung binahagi Solid, mo. pare, At syempre, malaking, kumbaga, karangalan sa amin. Oo, Sa aming sobra. dalawa. At sa akin din. Tol. Sa akin din. Sobra, Sa sobra. natin, sa Built Different. Sobrang na-appreciate ko tong araw na to. Na, syempre, hindi mo naman bibitawan yan sa iba eh. Totoo. Normal na Hindi, inuman. Normal na hindi. Tol. Totoo. Bibitawan mo yan sa normal na inuman. Tsaka Bubuksan salamat mo yung buhay dahil mo. dito, shinare niya dito Oo. sa BDP, no? Na nakapag-open up ka. Oo. Sabi mo yung buhay mo. Mm. Kumbaga, appreciated namin. And sinabi ko naman na, syempre, ayun, kung ano yung ibabahagi mo, kung ibabahagi mo siya ng talagang, ano talaga, kung, Bumbo. buong buo, o kung ano man, ikaw nang bahala. Basta, Mm. ano lang tayo dito, kung ano lang yung kaya mo, kung ano. Pero talagang simula, umpisa pa lang, all out, binigay mo na eh. Oo. Lahat Diba? talaga. Hindi ko rin expect yun. Oo. Hindi ko rin kasi, hindi rin naman ako, hindi ko alam yun. Ilan Oo. lang. Hindi ko alam na ganun yung backstory niya. Oo. Ang alam ko lang, kupal siya. Hindi, ang alam ko lang. Kasi, talaga naman, di ba, high school pa lang, Ay, ano na, talagang, Batang pasaway. oo, Maumboy batang pasaway talaga. na, talagang, Yes. makikita mong makulit eh. Oo. Mm. Diba? Kumbaga pag ano, ang kulit nito. Oh. Yung alam mo yung ang kulit nito, yung Ang layo namin sa'yo, pare. Hindi Hindi kami ganyan, pare. Pasok ng classroom, no? Ibang-iba kami, pare. Pero hindi, ganda. Dito mo marirealize na ano eh. Built different. Sobra. Na Sobra. different stories. Sobra. different- Sobrang special na itong araw na to. Ganda. Sobra. At karangalan din sa amin na ikaw yung pinaka syempre unang-unang guest. Yeah. Ngayon lang kami nag-guest. Hindi pa natin alam kung paano mag-adjust o Paano kung ano man, mag-adjust, paano naka-mic set lang na Sobrang smooth, no? Oo, nakalapel Usapan lang. yan, may tinidor pa to eh. Gusto mo lagyan mo. Ano yan? Ang pansisig na yun, ha? Pero kung i-rate ko to, pare, ano sa akin to? 9 out of 10. Ito, Napakaganda. Ganda. Ganda ng buhay ni JC, no? Sobra. Talagang ano mo na. Nangyari to dahil may reason eh. Yun. Ano yun? Kasi, ano eh, may mga nanonood dyan na ganito yung situation eh. No? Hindi naman, Somewhat. hindi natin nilalahat. Hindi, kasi nga, yan nga, kanya-kanya ng buhay. Pero Totoo. hindi pwedeng wala. Pero ang dami niya, no? May dami. mga ganyang situation Ang na dami, pare. dumaan sa kalokohan, dumaan sa, alam mo yun, nawalan ng parents. Yan, yung mga mabibigat na ano eh, nawalan ng parents. Pinaka magandang parte. Hindi naman magandang parte. Kumbaga, pinaka-highlight is yung yun nga, yung adopted son ka. Ngayon ko lang nalaman. Yun lang. Ako rin. nalaman. Which is, di ba? So, Grabe. ganda. Salamat sa pag-share. Salamat talaga. Sa Oo, presensya mo. pare. na Hindi, nandito. tsaka ako din. Sabi ko nga, tinagagala ko din na mapunta dito. Napanood ko yung napanood ko. Napakaganda. Nung napanood ko yung episode 1, episode 2, pare. Tsaka ano, Iba na mga tropa ko. grabe naman, iba. Hindi naman sa, kumbaga parang talagang step up na pare. Mm. Step up na. Life na to eh. Mm. Yeah. Yung iba,
Real life no? Hindi ba Oo. isipin mo, 'di ba? Iba pa yung mga ginagawa, 'di ba? Pero tayo, Pero for someone na it will take guts na i-ano mo, Oo, sabihin yun, totoo. pare. ibigay mo yung Bigay mo. ilatag mo yung buhay dito, i-ano mo Mm. dito, 'di ba? So maraming salamat, JC, Salamat, kasi Thank you din, tol. solid eh, Mm. 'di ba? Thank you Hindi din. hindi lahat handa, Mm. hindi lahat kayang ibigay na Ibigay. mabigyan ka ng background. Pero at some point, eto, mababalikan natin to. Mm. Pag may ano na, 'di ba? Pag mga matatanda na Matatanda tayo na at ba? to Tom's World. Ano yan, huli tayo ng isda. Huli ng isda. Ganun, tagal pa bago pumindot eh. So, makikita natin na, ay, oo nga, no, ikaw pala yung unang ano natin, Kiss ano, nun. Yes, binigay mo sa pare. amin yung buhay mo. And hindi lang sa aming dalawa, Ganun sa kanila, Diba? na may mga pinagdadaanan, may mga mapupulot. Yun lang. Yun lang. Yun Talaga. Yun lang. Tol, maraming Napakaganda. salamat, Overall, Panalo. panalo. Anong ano? Baga, Mensahe ko? sinabi mo na sa kanila kanina, pero Last. oh, Anong masasabi mo para sa mga young generation? Para sa mga young generation natin dyan, lagi yung tatandaan na, sumunod kayo sa magulang nyo. Pinaka-importante yan. May mga times talaga na gusto yung kumawala, gusto yung i-explore ng sarili nyo, you can. Pero at the same time, kailangan nyo maging responsable sa mga consequences na mangyayari kapag ginawa nyo yung mga bagay. Lahat ng gagawin nyo may kapalit. No? So make sure na yung kapalit na yun, hindi kayo mapapahamak. At hindi mapapahamak yung mga taong mahal nyo sa buhay. Ganda. Yun. Tsaka, yun nga, be grateful, pare. Mm-hmm. Minsan lang kayo bigyan ng buhay. I-enjoy nyo. Gawa kayo ng mga bagay na productive. Yan. Yun sa mga ano. yeah. Kasi Let's sabi, go! BDP! Yes, sir! sabi niya kasi kanina no? Minsan lang ibigay parang buhay. Dami kasi gagawin. yo, BDP, maraming salamat. Solid na Yun, gabi na sa to. pag-antabay. Kung umabot Naman kayo na. dito, please like, share, and subscribe. May gusto ka bang ano? Shout out? Shoutout. Oy, shoutout Handle sa mo sa IG. Ayun. Mm. Shoutout pare sa pamilya ko. Yan. At the same time, maliit na business namin. Smart Math PH, pare. Mm. Bili na kayo para maging luxurious naman syempre, yung dating ng mga sasakyan nyo. And sa mga tropa natin dyan, tropang Baklaran, mga sakristan, kumpadres, tol. Shout out. Shoutout, Yeah, pare. yeah.